Noong nakaraan, nag-experiment tayo sa lechong kawali. Diyan, lagay mo nga dito yung ano, baka di pa nila napapanood, di ba? Ngayon, mag-experiment na naman tayo sa fried chicken kasi natuwa ako doon. Kasi etong mga bagay na to, at least para sa akin, minsan kasi kapag nakaharap tayo ng isang method ng pagluluto, yun na lang, nakalak na lang tayo doon habang buhay eh. And kayo naman, sa mga nagluluto sa bahay, baka minsan hindi rin natin makuha mag-experiment kasi magastos. Baka hindi maganda yung maging resulta. Ayaw natin nagsasayang ng pagkain, di ba? So ngayon, ako na yung mag-experimento para sa'yo. Ang kailangan natin malaman ngayon ay ano ba ang klase ng harina na magpo-produce na may pinakamagandang klase ng balat sa manok. Kasi ito, meron tayo ditong 5 klaseng starches at harina. Una, meron tayong bread flour. Oo, yan, nakalagay yan, bread flour. Meron tayong cake flour. Diba? Meron tayong all-purpose flour. Ito yung mga harina natin. Ngayon, sa mga starches naman tayo, meron tayo ditong potato starch at meron tayo ditong cassava starch. Actually, may isa pa dapat tayo. Meron pa tayong corn starch dapat. So, meron tayong 6 na klase ng harina. Ibabalot natin sa manok at ipiprito natin. Ayun si Amity, hindi ko na ka pa ng corn starch. Madali lang yung premise ng video natin ngayon. Madali lang talaga. Kuha tayo ng manok, prito natin, tingnan natin yung resulta. Di ba? Madali lang, mga bata? Yes, chef! Yes, chef! Hey! Yes, chef! You're fired. So, ito yung manok na gagamitin natin. Etong manok na to ay yung madalas natin ginagamit dito. Boneless hita, pare. Pero binrain na namin siya. Bakit boneless hita ang ginamit ko? Kasi una sa lahat, masarap. Di nga namin sasayang ito. Hapon na namin to ngayong gabi. Binrain namin siya sa 1 liter na tubig. Pero 1 liter ng tubig, 70 grams ng chicken powder. Nor chicken powder. Very good. So, dito muna tayo sa Armed Philippine Forces, APF. Armed Philippine Forces. Kuha tayo isa, ha? Lagyan natin dyan. Ngayon, walang itlog-itlog. Wala na, walang ganun-ganun. Kasi gusto lang natin makita yung properties din. Depende kung ano yung resulta, doon natin malalaman kung ano yung gusto natin property sa kanya. At baka mamaya, pwede natin paghalu-haluin, di ba? Kasi ngayon, ang default ko is 30-70, 30% harina, 30% cornstarch, 70% all-purpose flour, di ba? Ngayon, ito gagawin natin. Per balot, para lang siguradong kapit na kapit siya, iiwan muna natin yan dyan. Around 5 to 10 minutes, di ba? So, all-purpose flour yan. Next natin ay bread flour. Kaya natin dyan. Yung harina natin, walang timpla yan ha. Walang kahit anong timpla yan. So, hintayin lang tayo ng around 5 to 10 minutes tapos prito na natin yan. Yan. Pwede natin iprito to. Yes, deep fry po ang gagamitin namin. Yan. Habang piniprito yan, ilagay na natin tong ano to? Bread flour. Bread flour. Lagyan na natin dyan. Cake flour, pare. Again, pag nagpiprito ng manok, lalo kunyari mga drumstick, ano yun 11 to 12 minutes yun. Ano lang sa amin, baka medyo mas mabilis ng konti kasi boneless yung amin mas manipis. Ha? Tandaan nyo, medyo mas mahirap ng konti magluto ng may buto, pare. Meron akong konting bagay na, kasi matagal na rin naman ako nagluluto. Alam ko, ang magandang epamprito talaga ay bread flour. Malutong yan kasi mas mataas ang protina niyan. Ang kaso, may mga pagkakataon na matigas lumalabas ang bread flour. Diba? So kaya APF ang ginagamit madalas. So malalaman naman natin mamaya kasi baka nga naman maganda eh, di ba? Lumulutang na siya, tsaka tinan nyo, maganda naman ang browning. Yung ginawa ko kanina, pare, na in-stay ko siya dito for 10 minutes. Sobrang laking bagay nun para kumapit yung harina. Alam ko na-experience yun na before na paglagay nung manok sa mantika, kumalas lang lahat. Yun yun. Kailangan nyo siya ipa-stay. Pwede kayo maglagay ng itlog para mas kumapit siya, pero ako hindi ako naglagay ng itlog, di ba? Okay na yun. Ngayon, palabigin lang natin ng konting-konti yan habang sinasalang natin itswa. Ito yung bread flour. Bread flour, yan. Lagay natin yan dyan. Tsaka, pag nagsalang kayo sa kawali ng ang mantika nyo ay malamig, hindi agad titigas yung harina. So, mangyayari, kakalas lang siya. Sayang naman. Bago pala yan, eto na yung ating cake flour. Huwag nyo itataktak ha. Baka lumabas si Joey De Leon eh. Next natin ay ito, cassava starch. Ito hindi ko alam kung nagamit ko na ito pamprito ng manok. Ngayon natin dyan, purong-purong cassava starch. Ito yung starch na ginagamit sa paggawa ng dirty ice cream. Cassava mismo talaga yung ginagamit doon, hindi cassava starch. Habang piniprito yan, visually ang ganda niya, pre. Ito yung typical na magandang fried chicken. Pero kung mapapansin nyo, konti lang yung bula-bula niya. Tapos pag kinakapa ko dito, meron siyang give. Meron siyang, hindi yung manok na naka-armor. May nakain na kasi ako dati, double bread. Ay, pucha, ginawa ko talaga dati yun. Double breading ng bread flour. Pre, kala mo Armored Titan yung fried chicken ko. Tingnan natin. Oo nga, no? Buti nga, ina mo. Sige, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumo ka muna konti. Bagong format kasi, so medyo nakangapapa. Glass up in the air, cheers. It's only one life to live, so I'ma live it how I wanna live. This is what it is. Glass up in the air. Ganyan talaga ang dating kapag tama yung luto and kapag may coating. Meow! Ang manok natin. APF.
Buo, leche. Sarap, di ba? Yung lasa ng manok, masarap talaga yan. Nor chicken powder ginamit natin yan Tsaka brine dan 24 hours yan. Pero yung coating, yung coating niya ay okay lang. Maganda yung coating niya, walang magrereklamo sa klase ng coating na yan. Pero ito yung mga bagay na pwede pa nating i-improve, pare. Yan yung pinaka-basic Ito yung pinaka-common di ba? So ngayon, ito, ano nga ulito? Ito ay bread flour. Oo, luto na yan. Pwede natin isa lang tong ating cake flour. Pwede natin yan dyan. Alright. So ngayon, hintayin lang muna nating maluto yan, yung ating bread flour. Tapos, ayun, check natin, pare. Ararin muna natin yung labas. Pansin nyo, mas makapal siya ng konti. Pero, feeling ko, mas nakaangat lang siya. Tapos dito, meron siyang bula-bula. Ayan, tiran nyo. Meron siyang bula-bula dyan. Kasi nga, etong bread flour, mas mataas yung protina niya. So, kapag nahaluan ng tubig, which is yung tubig, yung galing sa katas ng manok, kaya natin siya pinastay dyan, para kumatas pa ng kumatas yung tubig, higupin ng bread flour. Tapos, magpo-form siya ng parang dough, kahit hindi nyo nini, di ba? Tapos, yung dough na yun, since medyo mas matibay siya ng konti, mas marami siyang hangin na nakakatch. Dapat, mas mahangin to at mas malutong to. Pero malalaman talaga natin yan pag trikman natin yan, di ba? Titikman na natin yan ngayon na, kaya Jerome, sumo muna yan. This is what it is. Glass up in the air. Cheers. It's only one life to live, so I'ma live it how I wanna live. This is what it is. Kung makikita mo, yung balat dun sa taas, medyo mas makapal siya ng konti. Mas matindi yung coating niya. Pero magta-translate ba to sa lutong? Dapat, pare. Tikman natin to. Lutong-wise, mas maganda siya. Tapos, dahil ang ganda ng pagkakalutong niya, yung coating, na pagkakamalang balat. So, parang ang dami-daming balat, pare. Tapos, mas hindi lumalabas yung katas dito. Kasi nyo kanina, nung naghiwa ako nung chicken, kumatas agad. Eto, mas kaya niya mag-absorb ng katas And maganda yun. Kasi gusto mo, yung katas, hinihigop nung manok mismo, hindi nung nasa plato, nasa chopping board, di ba? Pagdating sa edges ng manok, syempre yun talaga pinakamalutong. Para sa pagbe-bake lang yan, mas unang natutusta yung nasa labas, di ba? George, halika dito. Kumain ka ba ng puwet? Depende pag mahal ko. Ito, mahal mo to. Kainin mo. Ang sarap ng puwet Juicy rin siya pero hindi ganun sa una. Oo. Pero yung balat ang pinag-uusapan natin dito. Mas crunchy to. Mas crunchy to, di ba? Ngayon, usually, mas naglalagay tayo, kung bakit ako APF 70% at cornstarch 30% sa general breading ko, ay kasi kapag naglagay ka ng starch, mas malutong siya. Hindi ko naiintindihan masyado yung siyensya nun, pero kahit sa okoy Kasi dati nung nag-okoy tayo, nung gumamit tayo ng rice flour, meron pa ba tayong rice flour dyan? Yun, baka pwede nating itry din yun. Mamaya, madagdagan pa ng isa, di ba? Pag yung mga ganung bagay, pag may starch, mas malutong siya kasi hindi siya nagiging dough. Gets mo? Hindi siya nagiging dough Parang lang talaga siya tubig na may starch. Parang gano'n. Kaya mas nagiging malutong siya. Overall, okay sa akin to. Better sa akin to kaysa sa all-purpose flour. Pero syempre, marami pa tayong option dito, pare. So, hintayin na lang natin maluto yan. Akin yung plato nyo. Yan, si Alvin. Ayaw kasing bumaba. Huwag yung titira si Alvin, So, ito yung ating cake flour. Hanguin na natin yan. Gawin natin yan dyan. Galing, okay? Pansin nyo, nakailang sala na tayo ng manok, konti pala yung sediments niya. Dahil yun dito, pre, sa method na nire-rest natin siya, mas kumakapit sa kanya, hindi masyadong loose. Salang na natin to. Ito ay cassava starch. Tama, yes, cassava starch. Natin yan dyan. Cornstarch. Ilagay na natin dito. Tapos, maglagay na tayo dito sa ating potato starch, pare. Yan. Ang dami ng potato starch, midi. So ngayon, i-check natin to. Ito yung ating cake flour. Ngayon, ang cake flour, low protein nga na harina. Ano muna natin? Pag-usapan muna natin saglit, ano ba pinagkaiba ng starch like cornstarch sa flour, sa harina? Usually talaga, kapag sinabing flour, it refers to wheat. So gawa lang siya sa wheat, pare. Isang klase ng grain yon. Usually may makikita kang corn flour, pero hindi talaga siya flour in the sense na wala siyang gluten. Pabawas ng pabawas yung gluten mo, palapit siya ng palapit sa starch. Meron di kasing binebentang, wala dito sa Pilipinas siguro at di pa ako nakakagamit nun, wheat starch din. Di pa ako nakakagamit nun. Pero yung wheat starch, I think, mas malapit na siya sa either cake flour o etong cassava, corn, or potato starch natin kasi siya ay isang klase ng harina, durog na puting bagay na walang gluten, pare. Sorry, alam ko medyo nakakalito. So, ulitin nyo lang, panoorin nyo na lang. Pero eto, kita yung tuldok-tuldok na manok. Parang yung chicken skin mismo. Bakit ganon? Siguro ina-assume lang naman natin lahat to. Siguro kasi mas manipis yung coating niya. Mas manipis siya kasi hindi siya, mas absorbent kasi ng tubig, bread flour at all-purpose flour kasi mas mataas yung niya, protein content niya, di ba? Ngayon, pag tinignan mo dito, parang all-purpose flour din yung flex niya. Pero dito sa side na to, eto medyo napakapal yung coating dito. So, eto, malutong talaga yung side na yan. Pero syempre, i-judge natin yung gitna. Pero i-judge naman natin ang buo. Uy, malutong yun. Maganda tunog nun kumpara sa mga kanina Ang ganda. Check natin, pare. The perfect bite. Teka lang, bago pa natin tikman to. Jerome, sumo mo muna. Konti lang. This is what it is.
Glass up in the air, cheers. It's only one life to live, so I'ma live it how I wanna live. This is what it is. Wala natin, totoo na to, promise. Ang kapal nun nandito, mukha siyang malutong. Malutong naman siya. Pero, kung yung bread flour yung ginamit mo dito, di hamak na mas malutong siya. Ramdam na ramdam mo yung lutong niya ay parang magko-collapse na. Lalo na't juicy yung chicken natin kasi brined nga to. Halika dito, Andre. Di ba? Naramdaman mo yung yung sinasabi ko. May lutong siya, pero hindi siya hindi siya like aggressive. Siguro yun yung term. Hindi aggressive yung lutong niya. So para sa akin, sa tatlong harina na yun, all-purpose flour, cake flour, bread flour. Bread flour ang pinakamaganda na pang-coating. Sa palengke, usually, tinatawag yung bread flour as first class. Ibig sabihin yun yung may pinakamataas na protina. Around 14 to 15% na yan. 13 to 14% na protina yan, di ba? So, sa palengke kasi, kapag sinabi yung harina lang, kadalasan, dito sa palengke natin ganito. Kapag sinabi mong harina lang, ang ibibigay sa'yo yung pinakamura. Yun yung third class. Magkano yun? 35, isang kilo, 40. Mura yun eh. Mahal? Gusto nyo mura? So yun yung ibibigay nila sa inyo. So i-specify nyo kung anong klaseng harina. Kung kayo ay nagbe-bake, tapos ang sinabi nyo lang sa palengke ay harina, wag. Sasablay yung niluluto, binibake nyo. Ganon din sa pagluluto para makuha natin yung resultang gusto natin. Dapat tamang harina yung gamitin natin. So at least dito, tatlong klaseng harina, bread flour tayo, pare. Ngayon, doon na tayo sa mga starches natin. Ito na yung ating kasaba starch. Patuluin lang muna natin yan. Kasalang na natin itong ating cornstarch, pare. Yan. Tapos, itong ating potato starch, lagay na natin dyan. Ito naman ay rice flour, pre. Sobrang light talaga yan. Hindi glutinous rice flour, ha, yung panggawa ng mochi. Hindi po yun. Normal na rice flour lang po. Ito, hindi ko pa ito nagagawa. Sa rice, hindi ko pa ito nagagawa. So, medyo excited ako dito. Ito rin, actually, ngayon ko lang ginawa. Yung purong-purong cassava starch, pare. Kakaiba yung itsura niya. Pero bago natin husgahan yan, pare. Iba natin yan, pero bago Jero. Sige, Jero! Is glass up in the air, cheers. It's only one life to live, so I'ma live it how I wanna. Mas maputi siya. Napansin ko rin talaga yun eh. Kasi kapag nagluluto ka ng pang sweet and sour na medyo mas maputi talaga siya ng konti. Hindi mo nakukuha yung golden brown ng fried chicken. Magkaroon talaga siya. Malutong to, sir. Muna natin to. Jalusi. Jalusi. Okay. So, ganoon pa rin. Juicy pa rin siya, syempre. Dahil nga sa brining ng nor liquid seasoning. Tapos, nor chicken powder pala, sorry. Medyo mas makapal ng konti. Makapal ng konti yung coating niya. Pero ang tanong dyan, masarap ba? Kasi kung lasa chichirya to, masarap to, di ba? The perfect bite. Naalala niyo nung naglabas ang Chowking dati ng fried chicken nila. Yung Chinese style fried chicken. Relatively recent lang yun. Siguro around mga 8 years, 7 years ago. Medyo, bago lang yun. 7 years, hindi na bago yun. Pero hindi siya hindi siya parte ng Chowking talaga dati. Nung nakita ko yun, sabi ko, tsura nito mukhang cornstarch ang ginamit o potato starch ang ginamit dito. Tapos, hindi ko na maalala kung ano yung naramdaman ko nung natikman ko siya. Pero I'm assuming na medyo parang ganito siya. Kung isasara natin yung isipan natin, kunyari, hindi ka pa nakatikim ng fried chicken sa buong buhay mo tapos matitikman mo to. Sabihin mo, ang sarap. Malutong ba siya? Yes, malutong siya. Masarap ba siya? Well, okay naman siya. Lasang starch na walang timpla, alam mo yon. Pero for some reason, hindi bagay para sa kanya. At least para sa akin, ha. Yung ganitong klaseng lutong. Halika dito, Amedy. Ayun, kumatas. Di ba? Yung klase ng coating masarap pero hindi bagay. Para sa chichirya, pre. Lalo kapag nakatasan na nung manok, di ba, no? Para sa chichirya, pero for some reason, hindi talaga siya masyadong bagay. Siguro kasi hindi natin tinimplahan yung breading. And yun naman talaga yung gusto natin kasi gusto natin makita sila as is lang, di ba? Talaga masyadong bagay eh. Mas nag-expand siya, pre. Parang mas umangat siya ng konti. Para siyang nag-super chips nga. Old school na chichirya na yan, pare. Ewan ko, okay siya. Na-meet niya naman lahat ng criteria. Malutong naman siya. Pero hindi siya okay para sa akin. Kailangan nyo i-try. Okay, yun na lang. Kailangan nyo i-try. Yung cassava starch, isa yan sa pinakamurang starch sa palengke. So, hindi masyadong masakit sa bulsa i-try. Kung di nyo masyadong magustuhan, masarap na fried chicken pa rin naman siya. Diba? Pero, yun nga lang, medyo chichirya yung niya, yung coating niya. Ngayon, itong mga susunod nating titikman, puro starch tong mga to. So, malamang sa malamang, medyo may chichirya vibes tong mga to, diba? So, check na lang natin, pare. So, yung cornstarch natin, luto na. Ganda rin na itsura nito. Natin dyan. Okay. Sala na natin yung potato starch natin. Ito maganda magiging resulta nito. Ngayon, yung etong rice flour,
Lagay na natin yan dyan. Yan. So mukha naman siyang masarap at mukhang malutong, di ba? Mukhang chicharon, mukhang cauliflower, di ba? Ngayon, mukha naman siyang masarap, pero bago natin Jerome, sige, Jerome, sa muna. Kung may footage ka, ilagay mo na dyan, kaso parang wala. Si Jerome, ay si George, nagkatrabaho. This is what it is. Glass up in the air. Cheers. It's only one life to live. So Mas makapal siya ng konti, yung coating niya. Ngayon, it can be a good thing or a bad thing. Tikman natin. Okay. Again, yung chicken natin masarap. Pero yung lutong niya, mas matigas kaysa doon sa kasaba starch. Pakinggan nyo, ha? Ayun yan. Lasa, again, walang lasa yan. Kasi walang malasa yung coating natin. Texture-wise, para siyang mas okay doon sa kasaba starch kasi hindi siya nagchichichirya. Kanina nung nakakat, may sinasabi sila, nagja-gelatin daw yung kasaba starch. Ano yung sabihin nun? Kapag kumakatas na yung manok, papunta dun sa... Yung katas ng manok, papunta dun sa coating, na nababasa siya, ina-absorb niya, nagja-gelatin siya. Di ba? Parang mochi. Gusto ni Rani yun. Si Asyong, hindi niya daw trip yun. Parang wala siyang ganon. Check pa natin dito, ah. Parang wala siyang ganon. Eh, pare, katas na katas. So, ay, tingnan mo. Ano mismo na ako? Asyong, liga dito. Ito, special to. Minsan lang to. Minsan lang yan, oh. Medyo matigas. Medyo matigas, di ba? Medyo matigas siya. Yung kanina, malambot naman siya, pero medyo weird talaga yung balot niya. Di ba? Nag-gelatin. Litid, parang gano'n. Oo, tama ka. Parang malambot na litid sa kare-kare o sa pares. Tama ka doon, very good. Sige na, baka maubusan ka pa ng salita. Parang litid nga, tama. Ito okay lang naman. Alam naman na siguro natin lahat to, pero sakto lang siya. Middle ground siya, di ba? Hindi masyadong masama, hindi rin masyadong maganda. Hintayin natin sa susunod natin yung potato starch kasi ito, alam kong maganda resulta nito. Ito pare, ang potato starch natin. Yeah, ito ginawa ko na kasi ito kaya medyo alam ko na to eh. Habang nandyan yan, ito hindi ko pa ito nagagawa. Ito excited ako dito. Rice flour, pare. Salang na natin yan dyan. Ito ang interesting ang itsura. Ang init niya. At honestly, mukha siyang masarap, di ba? So paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero Jerome, sama mo ng konti tayo. glass up in the air. Cheers. It's only one life to live, so I'ma live it how I want. Sabi nila, mukhang chicharon. At mukha naman talagang chicharon. Literal na mukhang chicharon baboy. Ngayon, feeling ko tuloy, pre. Ewan ko, baka mamaya, yung Martis chicharon, gawa sa starch to potato starch. Mga inaanak ko dyan, nakasalukuyan kumakain ng Martis chicharon. O kaya chicharon ni Mang Juan. Tinan nyo nga kung nakalagay sa ingredients ay potato starch. Bakit ba ako nilalamok? Putok na putok, pre. Parang yung kaklase mo ng elementary, di ba? Pag may ano siya, ibig sabihin, mas light siya. Mas light yung lutong niya, di ba? Paisipin mo, lutong ng balat ng lechon sa lutong ng chicharon. Pareho silang malutong pero magkaiba. Ang alsa, di ba? Ang alsa niya. So dapat, pagkaganto, sa lahat naman talaga dapat, may timpla talaga ang breading natin, di ba? Tikman natin to, pare. Familiar ako dito. Alam ko yung ano na yan. Alam ko yung bagay na kasi ginagawa ko yan madalas. So masasabi ko, sa lahat ng starch so far na nagamit natin, ito yung pinakamaganda. Bakit? Makapal siya. Kapag makapal siya, meron siyang advantage na pasukan mo pa siya ng kung ano-anong lasa. Kasi kung masarap yung breading mo, yun yung sarap na malalasahan mo dun sa kapal na nandito, di ba? Hindi lang kasi siya basta barrier eh. Para hindi ma-overcook yung manok. Nagdadagdag din siya ng flavor. Pwede mo saksakan niya ng garlic powder, chicken powder, paprika, lahat. Pwede mo ilagay dyan. Sa pa doon, kahit makapal siya kasi naging airy siya, pero naging chicharon siya. Ang isa pang maganda dito, kapag potato starch ang ginamit nyo, mas kaya niyang umabsorb ng tubig. So kung gagamitin nyo to as buffalo wings, o kaya mga Korean style fried chicken, pwedeng ito gamitin nyo, mas hindi siya lalabsa, di ba? So para sa starch, medyo alam ko na ito ang magiging panalo, pero para sa akin itong panalo. Lika nga dito, George. Ano masabi Yun mo? nga, yung crunchy niya parang airy nga. Airy, di ba? Hindi dense, hindi matigas. Hindi ka parang kumakain ng puto seko. Ang puto seko malutong pero matigas. Usually puto seko nilulusaw mo na lang sa bibig mo eh. Yung naman, yung cassava starch kanina, parang yung lasa niya lang talaga, hindi talaga bagay. Tsaka yung gelatin nga. Ito ang pinaka-okay. Pero teka lang, hindi tayo pwede magsalita ng tapos. Dahil meron pa tayo dito isa. At ngayon ko lang ito ginawa. Ito yung ating rice, pare. This is what it is. Glass up in the air. Cheers. It's only one life. Kaya itsura pa lang niya, parang hindi na masyadong okay. Teka lang. So, di ba sabi mo kanina, yung old school, yung Jollibee nung 1960s ka mo, medyo nag-aharina pa. Eto may tinutukoy mo? Parang ganyan. Yung nagpuputi-puti pa yung labas. Tikman natin to. Pero itsura-wise pa lang, parang medyo sideways na ako sa kanya. Iba kasi talaga yung yung potato starch eh. Maganda kasi talaga yun eh. Ayan o. Tapos eto, tinan mo. Medyo masyado siyang flexible. Tapos wala akong nakikitang masyadong sa kanya. Pero, ha?
Sobrang juicy talaga. Oh. Medyo weird yung rice flour in the sense na ano, ang nipis niya, walang expansion na nangyari, tapos parang ang flimsy. Tapos eto pre, oh, yung loob niya hindi nagje-gelatin. Nagmomochi yung loob niya. Tinatanong ako ni Asyong, ano ba yung nilalagay na harina sa Okoy? Sa Concepcion o sa Hulo o sa Bayan? Nakita ko parang may... Saan ba talaga? Naglalagay ata sila ng rice flour doon, di ba? Tikman muna natin yung balat. Malutong siya. At dumidikit sa ngipin. Medyo may chicheryang ganito eh. Hindi ko alam kung, hindi ko masabi kung ano. Pero ito, tingnan muna natin yung meron ng manok pare. The perfect bite. It's a no for me. Sabihin ko na yun, outright. Gods ka na naman. Ay! Teka lang, bago ko ituloy ang aking panunuri. Alam ko yung tunog na yan, pare. Yan ay... Comment of the day! Alvin, sure ba yung comment na yan? Sabi niya 49 minutes ago nung na-post at napanood ko to. Anyways, Sinora, thank you for always a good vibes at learning na palagi ko nakukuha sa inyo every time na nagpo-post ko. Excited na excited talaga ako manood sa inyo. I'm a first year entrepreneurship student sa Iloilo. And kayo po yung nagbigay ng inspiration sa akin na magtayo ako ng restaurant business. Uy! After I graduate. Thank you po always and we love you po. More. Lapping, party poppers. Nakakatuwa rin na isang entrepreneur student na karaniwan namang walang kinalaman dapat sa pagluluto. Alam mo yun, nanonood dito. Siguro baka may inclination siya sa pagluluto, baka nagluto siya sa kanya, baka gusto niya, baka hobby niya. O kaya, baka pogi lang kasi talaga ako. Okay. Nag-imagine ka, nakikita mo sa imagine mo. Hindi ako nag-entrepreneur na kurso sa school. Hindi rin ako ang pinakamagaling na estudyante. Masasabi ko na sa'yo, pre, kasi galing na ako dyan, na mahirap magtayo ng restaurant. Pero kasi, baka mamaya mas equipped ka sa pagtatayo ng restaurant kasi inaral mo yung bagay na yan, di ba? Sa akin lang, talagang gusto kong makita kang mag-succeed. Alam ko namang inaaral mo lahat bago ka magtayo ng restaurant. At kapag nagtayo ka ng restaurant, kung magagawi kami sa area na yan, baka pwede naming puntahan, di ba? Kainan natin yan. Medyo matagal-tagal pa naman, mga 3 years pa eh. Pagka-graduate niya pa daw eh, di ba? Saka malaki-laking investment yan. Again, hindi kita dinidiscourage, pare. Gusto kong makakita ng mga restaurateur na yumabong at parang mag-excel sa field na to kasi hindi talaga madali yung bagay na yan. Kaya pagdadasal kita pare, hiling ko na sana maging successful yung restaurant mo. Balitaan mo ko dyan sa bagay na yan kasi exciting yan, di ba? And yun, maraming salamat at nakakuha ka ng ligaya sa pagmumukhang to. Hindi ko lang alam sa pagmumukhang to. Nakakahati na mga zoom mo dito. Nakakuha ka ba ng ligaya? Ang sarap mo. Pero nga pare, maraming salamat sa'yo. Mabalik tayo sa ating manok. Hindi siya okay sa akin. Meron siyang kalasang chichirya, yung dumidikit sa ngipin eh. Mentos, the Poknut Maker. Kung nag-gets yung reference na yun, mag-asawa na po kayo. Pero yun nga, hindi siya masyadong okay sa akin. Siguro papatikim ko nila sa iba. May dili ka dito. Tsaka yung pre, tinan mo, ito. Pakita nyo dito. Nadulas na oh. Ang lambot na agad, pre. Di ba? Tuwi na madikit. Chewy na madikit na weird. Hindi ka na magwa-wonder kapag nakakita ka ng harina na rice flour. Sabi mo, ay, pwede ko bang gamitin yan? Yung bagay na yan. Ngayon, alam mo na magiging resulta. Ngayon, dahil nakita natin yan sabay-sabay, try nating gumawa ng sarili nating bagong kombinasyon. Kasi dati nga ang ginagamit ko, 30% cornstarch, 70% all-purpose flour. Ngayon, try natin gumawa ng panibagong ratio. Kumuha tayo ng potato starch. 50%. So, 300 grams ng potato starch. 50% din ng bread flour. So, another 300 grams. Xiong, ano ang 2% ng 600? 12%. 12 ang 2% ng 600. Usually kasi 2% salt ang nilalagay sa mga gantong bagay. 2 to 2.5% salt. Pero ang Knorr chicken powder ay hindi naman purong-purong asin yan. So siguro ilagay natin sa 3%. Ano ang 3% ng 18? Ang 3% ng 600 ay 18. 18 grams ng Knorr chicken powder. Tapos sa mga spices na gusto nyo ilagay dyan, bahala na kayo. Dito kahit hindi na kayo magsukat dito, nasa sa inyo na yan kasi hindi naman ito makaka-apekto sa alat eh. White pepper. White pepper ba to? Pero ito lalagay ko, paminta, paprika, onion powder. Kung meron kayong garlic powder, lagay nyo na rin ha. Haluin natin. Kapag ito maganda pre, ito na yung magiging bago kong standard sa mga breading. O tayo ng isa, lagay natin dyan. O yan. Stay muna natin yan 10 minutes tapos prito na natin ang mahusgahan yan. Salang natin yan. Dalawa na, may last na manok eh, di ba? Malakas ang kutob ko na gagana yan kasi kinuha natin yung best of the best eh. Maganda yung properties ng bread flour, maganda yung properties ng potato starch, di ba? Tapos tinimplahan pa natin. Parang maliit yung chance niya na hindi gumana, di ba? So yun, hintayin na lang nating maluto yan. Tapos tikman na natin yan. Itsura pa lang. Ang ganda na. Tsaka hindi siya ganun kaputi. Nag-golden brown talaga siya, di ba? Di ba? Opo! Yan. At dahil ayaw kong matulad kay George, palamigin muna natin to bago natin tikman pa.
Glass up in the air, cheers. It's only one life to live, so I'ma live it how I wanna live. This is what it Narinig niyo yun? Pwede mong gawing armor yan, pre. Pero, pag tinignan mo to, meron siyang flex. Medyo mayabang siya ng konti, di ba? Ayan, no? Ayan, no? Kuhain na natin swa. Yun. Una sa lahat, tinan mo, Jusay ang manaw. Tinan mo, hindi gaanong kakapalan yung coating niya. Meow. Ngayon, bigla may darating na kalbo. In 5, 4, 3. Ito yung perfect na, I wouldn't say perfect, pero sa lahat ng tinry natin, kinuha natin yung mga gandang qualities. Tapos ito yung, ikaw na unang kumagat. Sa taas ka eh. Okay, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ako rin. Dalawa kayo mahirap. Sarap siya. Hindi natin tikman kanina yung pinagdaanan natin eh. Tumikim tayo ng 7 manok para lang makita natin kung ano ba yung pinakamaganda. Yung chicken skin, yung tuldok-tuldok, yung kita mo yung mukha pa rin siyang manok, hindi siya mukhang random na proteinang nakabalot lang, di ba? So para sa akin, siguro kailangan pa ng konting tweaking. Di twerking tweaking. Konting twerking, ito lang. Mapapalitan na yung breading ko. Mula sa 30% cornstarch, 70% harina, mapapalitan na ng 50% bread flour and 50% potato starch. Kasi maganda talaga yung resulta niya. Ngayon, kapag nagkaroon pa ako ng konting oras, baka pwede ko ba experiment? Yung bread flour at yung potato starch, medyo lalaruin ko pa ng konti. Baka try kong gawing 30-70, 60-40. Pero so far, eto, napakaganda na ito, pare. Tsaka pre, yung timpla. Masarap yung timpla. Panalo yung timpla. Ito, feeling ko, hindi to masyadong ginagawa ng ibang content creator kasi hindi to masyadong mabenta. Itong ganitong klaseng content. Pero feeling ko essential to na matutunan natin. At least dito, hindi ka lang manghuhula. Ano kaya mangyayari kapag ginamit ko to sa pamprito ng manok? Ito kaya? Ano kaya magiging resulta? Ngayon, nakita nyo na, di ba? So sana nag-enjoy kayo. And kung gusto nyo pang maparoon ng mga ganitong video, ayan, click nyo lang dyan. I love you mga inaanak. Click mo. Click mo. Ayan. Wala nang knock. Wala. Cancel ang knock-knock, pare. Cut!